Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang kakaibang balita na ikinagulat ng marami sa XRP community. Meron pong isang project na tinatawag na DNA protocol na nagsasabing possible raw na i-store ang DNA mismo sa XRP Ledger or XRPL. Ang ideyang ito ay napakalayo sa karaniwang gamit ng blockchain na nakasentro sa finance. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit maraming XRP Army members ang nagiging skeptical tungkol dito. Pero ito po ang tanong, paano ba talaga gumagana ang konseptong ito at ano ang posibleng implikasyon nito sa market at saka sa technology? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung paano po ba gumagana ang DNA protocol na yan. Ayan, meron pong tweet rito si Ginoong Chad Steingraber na nagpapakita yan ng chart ng DNA protocol. Ayan, na nagpapaliwanag kung paano ito gumagana. Ayan, ayon po sa DNA protocol, ang kanilang sistema ay dinisenyo para i-anchor o itali ang genomic information sa XRPL. Ang proseso ay kinabibilangan ng pag-transform ng DNA sequence papunta sa cryptographic hashes. Ang mga hash na ito ay hindi mismo ang raw genetic data, kundi parang coded representation na mas ligtas at hindi po madaling ma-expose. Ito ay ipinadala sa isang Byzantine fault-tolerant validator network na nagsisilbing proteksyon at nagsisiguro ng data integrity. Dagdag pa rito, may layers ng epigenomic records at saka contingency genome ledgers na nagbibigay po ng mas mataas na level ng identity verification habang pinapanatili ang privacy. Kaya sa market impact, kung seryoso at legit ang project na ito, maaari pong madagdagan ang use cases ng XRPL. Sa halip na nakatutok lang sa finance at saka tokenization ng asset, maaari ring pumasok sa XRP sa health at saka identity sector. Kapag lumaki po ang adoption sa ganitong aspeto, pwedeng magbigay ito ng dagdag na demand para sa XRPL ecosystem. Ngayon ay bakit po ba may skepticism mula sa XRP Army? Kahit na bago at exciting ang ideya, marami pong XRP members ang nagdududa. Ang ilan ay nagsabi na masyado itong maganda para maging totoo. May ilang ding eksperto na nagbabala sa community na mag-ingat dahil hindi malinaw kung gaano katibay ang foundation ng project na ito. Natural lang na magkaroon ng skepticism dahil DNA data ay napakasensitibo at hindi po basta-basta pwedeng ipagkatiwala. Ang risk ay kung hindi well-structured ang protocol, baka maging target ito ng hacking or misuse. Kaya sa market impact, kapag hindi po napatunayan ang authenticity o hindi naging transparent ang project, posibleng hindi ito seryosohin ng market at walang magiging epekto sa presyo ng XRP. Sa kabilang banda, kung makapagbigay sila ng konkretong ebidensya na legit ang kanilang system, maaari itong maging turning point para sa bagong klase ng adoption. Yan, ngayon ay ano naman ang kahalagahan ng tokenization sa DNA protocol? Ayan, ang pinaka-core ng konsepto ay tokenization. Ibig sabihin, ang DNA sequences ay ginagawang cryptographic representations. Sa pamamagitan po nito, pwede po silang mag-validate at maipasa across networks nang hindi po inilalabas ang tunay na data. Ito ay may malaking potensyal para sa identity management, medical record security at personalized healthcare. Halimbawa, maaari kang magkaroon ng verifiable proof ng iyong DNA data nang hindi mo kailangang i-share ang buong impormasyon. Ang ganitong technology ay maaari pong maging susi sa mas ligtas na sharing ng medical data sa hinaharap.
Kaya ang possible market impact po dito ay kung makuha ng DNA protocol ang atensyon ng mga malalaking health organizations or research institutions, posible pong madagdagan ang paggamit ng XRPL. Ang adoption na ito ay maaari pong magbigay ng long-term positive sentiment kay XRP kahit hindi po agad magkaroon ng epekto sa presyo. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ni Ginoong Chad Steingraber tungkol dito? Ayan, ayon po kay Ginoong Chad Steingraber, ang ideya po ng pag-store ng DNA sa XRPL ay parang permanent record para sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Ang kanyang pananaw ay nakatuon po sa historical importance ng hakbang na ito at kung paano po pwedeng baguhin ng blockchain ang paraan ng pagtingin natin sa genetic data. Sa kanyang punto, hindi lang ito tungkol sa technology ng blockchain. Ito rin ay tungkol sa future o hinanap ng human identity at kung paano natin pwedeng protektahan ang isa sa pinaka-core na impormasyon tungkol sa atin. At bilang panghuli, ang DNA protocol ay isa pong kakaibang project na nagdadala ng XRPL sa isang hindi inaasahang direksyon. Kung totoo at functional po ito, posibleng buksan nito ang pinto para sa bagong klase ng adoption na lampas sa finance. Pero dahil sensitibo ang DNA data at hindi pa malinaw kung gaano katibay ang technology, natural lang po na maging maingat tayo at magduda ang community. Kaya para sa akin magandang development ito kung mapapatunayan ang pagiging legit ng sistema. Pero sa ngayon, mas maiging tignan po muna natin ito bilang eksperimento kaysa sa isang siguradong use case. Kapag napatunayan po nila ang kanilang claims, maaaring ito ang simula ng panibagong yugto ng XRPL bilang hindi lang financial ledger kundi isang global data infrastructure. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.